Mad Flow Music. San Pablo eh. Norman, patay gutom. Norman, pangit, patay gutom. Norman, patay gutom. Patay gutom si Norman. Norman, hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman, pangit, hampas Pare, sa inito ako natutulog, pare. Hampas lupa si Galingan mo ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Ba't ganun? Dapat kasuhan mo, Kulaong. Kasuhan mo ko. Ganun dapat, di ba? Kapag matapang ka, kasuhan mo kagad. Ito, play pa natin. Na sila daw ay nasa abroad at maganda raw yung kanilang kama. I'll show you how the life of the billionaire. Today, tomorrow, after tomorrow, and the day after tomorrow. And forever. Alam mo, makagago, utot pa lang ang naaamoy mo, paina ang sinusuka mo. Nagets mo? Di ba? Pumunta ka dyan, pinagmayabang mo yung kwarto nyo, at sinabi mo kayo natutulog sa maayos na kwarto, baka nga single bed lang yan tinutulugan nyo ng misis mo, o baka queen size lang. Alam mo ba yung king size? Ayan, oh. Yan ang super king size bed, oh. Yan. Alam mo ba? Ang super king size bed. 2 metro ang lapad. Natatawa lang ako sa iyo, makagago. Ngayon ka palang nakakalasap ng ganyang klaseng buhay dahil sa pagbablog mo, nuk-nukan ka na yabang. Pinasasakay lang kita, animal ka. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano yung tinatawag na wealth and power. Norman. Wealth and power. Ang wealth at power, pag pinagsama yan, hindi ka kakalampagin sa sarili mong sasakyan. Ang wealth and power, hindi nakakalapit yung may magbibideo para tarantaduin ka. Yun ang wealth and power. Yung takot ang tao, takot ang basher na lumapit sa'yo. Tinatarantado ka lang ng basher, nahamon ka pa, suntukan eh. Norman, nasaan naman ang post ko na sinasabi ko ito? Baka mamaya niyan, ibang tao pala nag-post niyan, isinisisi mo lang sa akin, ha? Kasi, sa totoo lang, Norman, padagdag ka lang ng padagdag ng ifa-file ko na kaso sa'yo. Tingnan mo, papakita ko yan, Norman, ha? Literally, papakita ko kung gaano kakapal ang ikakaso ko sa'yo. This time, itong ifa-file ko na to, ipapublish ko to, Norman. Para klaro at kitang-kita ng mga tao. Magdasal ka, Norman, kasi matindi to. Ha? Paulit-ulit mong sinasabi na scammer ako. Ano-ano pa, di ba? Tignan mo, nakakatawa yan. Kada isang sabi mong scammer ako, isang count yun. At dapat mo yung patunayan. Pag hindi, Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. sure ka dyan. Sige ka, Norman. Lagot ka ngayon? Oo naman. Eto. Kailan ko to sinabi? Na meron akong magandang kama. Ano pa, iniyaabang ko na nasa abroad ako. Ano naman kayabang-yabang na nasa abroad ako? Wala ka bang idea? Hindi ka kasi nagre-research. Sa amin, ng asawa ko, sa amin, ng pamilya ko, normal lang na nag-abroad kami. Alam mo ba na sa isang taon, 5 beses kami nag-abroad? 5, 6, 7, I don't know. Kung kailan namin maisipan. Wala ka kasing idea. Wala ka naman kasing utak eh. Sa bagay, wala ka naman pamilya. So, kanino ka bubuo na magagandang memories, di ba? Hindi namin to ginagawa para magyabang kung kani-kanino. Ginagawa namin to para maging masaya kami. Ginagawa namin to para makapag-relax at makapagpahinga kami. Kasi Ang sakit nun, Kulaong. Kung ako yon, pinagsabihan ng ganun ni MG, sana kinain na lang ako nung king size bed. hindi kami tulad mo eh. Akala mo lang yon, Norman. Akala mo vlogger lang ako. Akala mo lang kasi yon, Norman. Ha? Dami kong inaasikaso sa Pilipinas. Malamang nag-e-enjoy din kami, di ba? Ano yun? We are working hard for no reason. Di ba?
Walang ganon, Norman. Makagago, uhugin ka pa lang. Yung tinatamat pinakikita mo na kasaganahan, yung pinakikita mo na sa kayabangan mo na mga hotel-hotel accommodation pag-abroad mo, peanut. Ano yan? Ipot. Alam mo bakit? Alam mo bakit? Pinagdaanan ko na lahat yan. Ginawa ko ng Quiapo ang Japan. Ginawa ko Divisoria ang Singapore. Ginawa kong Muntinlupa ang Ukraine. Nakuha mo? So, now, makikita ko sa inyong dalawa kung how the life using wealth and power. Ang hirap paniwalaan niya, Norman. Well, yung sa Japan, mukhang lehitimo naman. Pero yung Divisoria ang Singapore at Muntinlupa ang Ukraine, dyan, lumabas na naman ang extra kasinungalingan mo. Doon sa Japan, medyo klaro yon. Kasi di ba, laki ng perang nakuha mo niya, di ba? Dami mong pera. Norman, alam ko yan. So malamang totoo. Ang laki ng perang nakuha dyan dun 300 million ang nabigay sa kanya ni Bernard Chong para pang kandidato sa 2022 election. Inubos niya doon sa casino, inubos sa Japan. Yung ipapakita mo yung wealth and power, kung ipapakita mo lang mga kumakain ka sa mga restaurant, hindi makukumbinse tao na ano yan, na wealth and power yan. Bakit? Ang talagang mayaman, pinapasarang restaurant sa dinner para dun siya kakain mag-isa. Yun talaga mayaman. Ganon. Parang napanood ko sa sa Korean drama ba yun? Nag-date sila nung misis niya. Pero yung pinuntahan nilang restaurant, walang tao. Kasi pinasara para lang sa kanila, exclusive lang dun sa mag-asawa. Ganon sana ako laong. Pero yung ganyan na meron ding ibang kumakain, di ibig sabihin, hindi ka mayaman. Bakit? Hindi pala yan exclusive sa iyo ibig sabihin, merong tao na nakakakain din dyan sa kinakainan mo. Sabi mo, may kutsinilyo dyan. Ba't di ka umorder ng kutsinilyo? Diba? Sabi mo, pinagdaanan mo na lahat yan. Yun nga masaklap ko laong Isang beses mo lang naranasan ng ginhawa. Hindi katulad nila MG, baka simula nung naging mag-asawa sila ni Ma'am Joanna, taon-taon na nilang ginagawa to. 4, 5, 6, 7. Na times na sila ay nagpupunta sa iba't ibang bansa para makapag-relax, makapamasyal, at tama nga yun, maging masaya. Ngayon kulaong, yung niniyayabang mo, andito na sa Pilipinas yan Buti sana kung yayabangan mo kami, nandun ka sa Japan, kumakain ka ng Wagyu. Class A na Wagyu, yung talagang pinaka the best na Wagyu. Magkano ba yung nakita ko? Parang $2,000 ba? Isang kilo? Hindi isang kilo. Hindi ko matandaan basta parang nasa $2,000. Yung Wagyu. Parang isang lang yung may nakapatong siya sa sa sangkala na kahoy, parang ganyan, nakaganyan lang, tapos din yung Wagyu. Tapos yung mga crabs at may mga mga hipon, tapos mga sushi. Yung kinain na yon nung tao na napanood ko, parang nasa kulang-kulang 1 milyon. Doon pa lang yung pa lang, niya, yung kakainan ng tao, nasa 1 milyon na. Siya lang mag-isa. Yun ang mayaman kulaong. Kumakain ng, kunwari, life of a billionaire. Break pa sa China. Lunch sa Japan.
Tapos dinner mo, Indonesia. Yun, putya talagang ang yaman mo na nung kulaong. Diba? Kaya lang, putya, kung ganyan lang din ang pagmamalaki mo, ay dito sa, sa Pilipinas lang din yung kinakainan mo at hindi exclusive na ikaw lang ang kumakain doon sa restaurant, ibig sabihin kulaong, meron kang kapantay. Yung yung pinoportray mo, pinapanggap mo na mayaman, hindi ganun kayaman. Bakit? Merong mga taong nakakasabay sa'yo dyan sa restaurant na yan. Totoo yan, yung sa Japan. Legit naman na ginawa mo lang Quiapo ang Japan. Pero yung ibang mga bansa, that's extra. Extrang kwento yan, Norman. At syempre, mga kahombre ko, para sa kanya, niyayabangan mo na siya. Porque nasa ibang bansa ka, sinabi mo lang nasa ibang bansa ka, relaxing ka, para sa kanya yabang na ho yun. Pero sa totoo lang, wala naman akong pakay na ganyan kasi at the end of the day, ito sa akin. Alam niyo yun? Wala naman kayong mapapala dito kung nasa ibang bansa ako, di ba? It's on me, mga kahombre ko. So, ba't ko iyayabang? Ewan ko ba dito? Hanapin mo, Norman, yung post ko. Pag ikaw walang mahanap, talagang grabe to. At dito, mga kahombre ko, iniyabang niya rin ho ito. Nag-iisa ako kakain. Pinag-o-order ko na lahat ng Nag-iisa ako kakain. Kailangan kayo mag-asawa o order kayo pang 20 katao tapos dalawa kayong kakain. Pakitaan nyo ko na pag hindi nyo naubos, iwanan nyo. Para malaman natin kung talagang may pera kayo, kung talagang mayaman ka. Nagyayabang ka rin lang tapatan mo yung yabang ko. Ako, isa lang akong kakain, wala akong kasama. Solo. Andito ako solo. So napanood nyo, mga kahombre ko, di ba? Hindi ko rin alam. Parehas tayo ng iniisip. Hindi ko rin alam kung anong ka-flex-flex at kayabang-yabang dyan. Hindi ko alam. I don't know, man. Kahit ako, sa totoo lang, hindi ko kayo masagot. Ano bang ka-flex-flex dyan? I don't know, man. I don't know. Sa ibang mundo ka talaga nakatira. Di ba? Kasi, Norman, ang tunay na mayayaman ay may pagtingin sa mga taong nasa baba niya. Hindi ka pwedeng maging perpektong mayaman kung hindi ka marunong tumingin sa mga taong pobre. Hindi ka pwedeng tawaging mayaman na ganyan. Walang ganyan na mayaman. At Norman, lalong-lalo na walang mayaman na magfe-flex every day of his life ng kanyang mga kayamanan. Kasi Hindi. Isa pa, di ba nakikita natin si MG, yung asawa niya, nakikita natin, pinopost yung mga pasyal-pasyal nila ng kanyang pamilya, kumakain sila, nagpupunta sa zoo, nagpupunta sa kart racing academy, parang gano'n. Yun yung tunay na kayamanan Di ba, nagla-live si MG, kinakausap niya yung anak niya, di ba? Na ano niyo yun? Alam niyo ang asawa ko, siya pa yung nakapanood nun, hindi ko alam. Buti na lang nakita ni Joy. Kasi tulog pa ako, tapos nagsa-cellphone daw siya. Dumaan sa kanya yung video ni MG, live ni MG. Sabi ko, ano ba yung napanood mo? Maano pala si MG, no, mabait pala sa mga bata. Ano siya yung... Parang, kasi kapag sinabi ni MG, mayaman siya sa Pilipinas. Diba, parang ano mo, mayaman talaga si MG. Pero mo, bahay pala, milyon, sasakyan, milyon. Diba, noon, pag nakikita mo yan, we kilo money. Diba, ganun siya. Putya, parang maano mo talaga, mapakayaman. Ngayon, nakita daw ni Joy, napanood niya, meron daw natirang pagkain. Natirang parang Jollibee yata yun. Tinanong daw ni MG, kanino tong tirang pagkain na to? Sagot daw ni Ma'am Joanna, sa anak mo. Kinain daw ni MG. Alam mo yun, gawain ko rin yun Gawain nyo rin tsak yun. So, ibig sabihin, mayaman si MG, marami siyang pera,
Pero 'di ba, mayaman din siya sa pamilya. Tingin ko kayo, ginagawa niyo rin 'yun, natira ng anak niyo. Minsan nga, natira ni Joy 'pag yung ayaw niya na, mga manok, ganyan. SDA kasi si Joy, Seventh-day Adventist siya, hindi siya kumakain ng baboy. Kapag medyo matigas yung mga karne, like yung baka, di niya gano'n nakakain. Ako yung kumakain talaga, yung hindi niya nakain, ako yung kakain. Hindi ako maarte sa mga tirang pagkain. Kinakain ko talaga yan. Yung kay Piola, wala nag-Jollibee kami. Natira ni Piola, pinaglaruan ni Piola ng gravy yung kanin, pinaliguan yung manok ng gravy. Oh, kakainin ko pa rin yun. Diba? Yes, Boss Mac, ako taga-ubos pagkain ng mga anak ko, Tommy Fishing. Diba? Ate May, wealth should remain silent. It is only the rich who are loud. Dante Madarang, si Ramon Anga, billionaire pero sobrang humble. Totoo yun. Diba? Yun yung yun yung talagang tunay mong yaman, yung pamilya mo. Yung gigising ka sa umaga, may babati sa'yo. Good morning, Daddy! Ganyan. Meron sa'yong yayakap na asawa. Yun yung tunay na yaman. Andyan yung mga kapatid mo, mahal ka. Andyan yung mga magulang mo, inaaruga ka. Diba? Yun ang tunay na yaman eh. Kaya alam mo Kulaong, sa totoo lang, kung talagang mas mayaman ka kay MG, kumare totoong mas mayaman ka kay MG, kasama ka sa billionaires of the Philippines, mayaman ka pa kay Villar, kay Manny Pacquiao, kay Enrique Razon, kay Ramon Ang, kahit na ikaw pa yung number 1, kunwari, ang ano mo, ay $100 billion ang yaman mo. Pero kung solo ka lang sa buhay, driver kasama mo, tapos yung pinagmamalaki mong kumakain kang isa, Kulaong, ang lungkot ng buhay mo. Malungkot talaga buhay mo, Kulaong. Hindi ka mayaman. Malungkot ang buhay mo. Yan ang pinakamalungkot na mararanasan ng isang tao. Yung wala siyang kasamang anak, walang kasamang asawa, walang kasamang kapatid, walang kasamang magulang. Kahit sinong kamag-anak, wala ka. Ni pinsan, ni pamangkin, ni tiyuhin, wala ka. Yun ang pinakamalungkot, Kulaong. Nabubuhay ka mag-isa. Miserable buhay mo. Kaya paano naging life of a billionaire yan? Ano ka, ikaw yung nasa K-drama? Yung napakayaman, napakaraming pera, pero walang pag-iiwanan ng mana kasi walang asawa. Ngayon, naghanap siya ng mapapangasawa. Ang napangasawa, yung gumagawa ng mga cake yata ba yun? Ewan ko ba, napanood ko na yun. Hindi ko na matandaan. Diba? Putya, yun ang tunay na yaman eh. Yung may nagmamahal sa'yo. Sa totoo lang, Kulaong, mas mayaman pa yung mga natutulog sa kalye sa'yo. Kasi yung ibang mga natutulog sa kalye, kasama nila anak nila, kasama nilang tatay nila, kasama nila yung kanilang nanay-tatay, kasama yung kapatid. O yung mga nakatira sa barong-barong, mas mayaman pa sila sa'yo, Kulaong. Kasi hindi nila kailangan na magmagaling, magmarangya, magyabang sa harapan ng mga tao. Ipe-flex mong ganun. Hindi mo alam kung gaano ka miserable buhay mo nun. Pineflex mong ganyan. Tapos wala kang kasama, kakain ka, wala kang kasama. Tapos sasabihin mo pa, life of a billionaire yan. Di bali na. Di bali na, ulam namin, noodles, tuyo, Milo. At least sama-sama kami. Kaysa naman ikaw, ang sarap nga ng ulam mo, mag-isa ka lang. Okay. Sinong mayaman sa ating dalawa? Kasi the more na nagfe-flex ka, the more na umiinit ang mga mata ng mga ibang tao na nakapaligid sa'yo. And ayaw mo yon, syempre. Kasi masaya ka na. Masaya ka na sa buhay mo.
Kung ikaw ay totoong mayaman, Norman, hindi ka magso-social media. Mas maganda ang buhay na tahimik. Kung ikaw ay mayaman, Norman, hindi ka matutulog sa bulok mong van. Kung ikaw ay mayaman, Norman, hindi E150 na bulok ang sasakyan mo, nakakarag-karag na. No, not a chance, man. Minimum, Norman. Nissan Patrol, minimum. Land Cruiser, minimum. Suburban, minimum. Oh. Yan ang mayaman, Norman. Hindi totoong mayaman ka. No chance. Ang tunay na mayaman ay hindi nag-iisa. Oh? Pamilyado yung tao. Ako lang ang walang pamilya, wala nagmamahal sa akin eh. Oh, kaya nag-iisa na lang ako. Ang tunay na mayaman ay may asawa, may pamilya, may mga anak sa tabi niya na kaya niyang i-provide ng ayos. Mga magulang, alam mo yon, mga buong pamilya mo. Kumbaga, sasalikupin mo ng ayos ang pamilya mo. Pero lalong-lalo na asawa at mga anak mo. Bro mo, Pasko, bagong taon, di ba? Wala siyang kasamang pamilya. Saklap nun, ano? Di ba? Saklap nun. Tapos umuwi siya ng norte, naglibot ng Isabela, Nueva Vizcaya, Isabela, Tuguegarao, Ilocos Sur, Ilocos Norte, di ba? Ang dami niyang dinaanan. Hindi man lang natin nakitang pumunta sa nanay niya. Di ba? Wala. Wala kang pamilya, kulao, miserable buhay mo. Yan ang tunay na mayaman, Norman. Sabi ko naman, Norman, wag na yang iniyayabang mo na napakamamahaling mga pagkain. Wag na tayo dyan, man. Oo, wag na dyan. Gusto, kakain ka ng ganyan. Tapos nanay, tatay mo, talbos ng kamote, ulam. Di ba? Maaring baka nga mamahalin yung mga pagkain na inihahain sa harapan mo. Pero yung mga kapatid mo ba, natutulungan mo? Nakup-kup mo ba? Diba? Ako, naku. Alam niyo ngayon ko nare-realize, napakaswerte natin sa buhay. Tayo lahat dito, 495, 497, 500, tayo dito. Swerte tayo sa buhay natin. Oy, Ate Amibel, salamat po sa inyo pong pakulay. Thank you po. Diba, napakaswerte natin sa buhay natin. Kasi, si Kulaong, napaka-miserable. Pero mo, sarap ng kinakain niya siguro, Pero, wala siyang kasamang pamilya. Nadulas na naman si Kulaong. Ano yun, nadulas? Kay Madam Joanna, sana mabigyan ng justice. Size chick you. Bilyonaryong mukhang waiter. Dante Madarang, buti idol makmak na taste ni Mayo, halikan tong si Norman Kulaong Enidoro. Arte lang naman yata yun paabutin daw natin ng 300 likes. Ilan na ba like natin? Likes. 251. 253. Likes naman po kayo dyan. I-likes naman kayo dyan. Bahala kayo. Hindi ako magbabasa ng comment. Bahala kayo. Hindi ako magano dyan. Ayaw nyo mag-like. Para si Kulaong no? Ay, nako. Yung arte ni Kulaong na yun, parang hindi rin tatalab Late na yata ako. Mag-reply na lang ako mamaya. MMAA. Edward Luna. Itsura ni Kulaong mukhang ipapasok na sa karo. Eli Fernandez, nakakatakot yung naniniwala na din siya sa sarili niyang ilusyon. Tama. Naniniwala siyang mayaman siya, no? Pablito Calonzo, Kulaong kuhang-kuha niya style sa pagyayabang ni Rod Navarro. Ate Prinsesang Palaboy, malalim na pinagsamahan between the General at Norman. Kung hindi agad ilalayo ang name ni Maralag kay Norman, ay baka mas madami pang lumabas na issue na ginawa nila noon. Di umano. Dracula ausente. Boss, asan na kaya yung mga luxury cars niya nung pandemic? Kay ano po yun? Kay Bernard Chong po yun. Isa na lang kasi gamit niya ng sasakyan, kaya easy to locate siya. Wala naman po kasi talaga yung sasakyan, yung mga Mercedes-Benz, yung mga Audi, hindi po kanya yon.
Kay Bernard Chong po yun. Pinagamit lang po sa kanya. May nagtanong dyan, ano daw yung update dun sa kaso ba? Kung nagkaso daw si Manny Pacquiao. Opo, nagkaso po talaga si Manny Pacquiao at magte-testify po ako doon. Kuya Manny, sana sumuko na lang siya parang si Senator Bong Revilla kasi lumiit na mundo niya. Wala pa naman po warrant of arrest eh. Eloy Macruz, gustong-gusto ko yung mindset ni Makagago. He is very matured. Maswerte yung asawa niya kasi mahirap nang makakita ng ganyang partner sa ngayon. Tama po. Ate May, sana may tumawag kay Kulaong sa pinagkakainan niya sa Sheraton tapos sabihin, Kuya, pakilinis ng table please. John Dexter Oswal, nagkulay bayag si Kulaong hinamon harap-harapan. Time Smasher, yan. Boss, pa-shoutout muna. Iloy, ang hirap niyang maging kaibigan, manggagamit.